Hello Philippines and hello world! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Kakaibang kwentong pag-ibig po ang aking ihahandog sa inyo ngayon. Kakaiba? Dahil hindi ko po kayo paiiyakin dito kundi patatawanin ko po kayo. At sana po tapusin ninyo ang videong ito dahil kakaibang ending din po ang inyong matutunghayan dito. Nay! Tingnan niyo po kung sino ang inyong bisita. Masayang masaya si Lynette na tinatawag ang kanyang ina. Jesus Maria Josep, anak, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Nanay Cording. Ay bakit naman po nanay, iyan ang salubong ninyo sa akin? Kunwaring pagtatampo ang himig ni Sophie. Si Sophie ay isang anak ng hari sa bansang bahagi ng Middle East at naging alaga ito ni Nanay Cording sa loob ng 18 years. Dahil nga si Nanay Cording na ang kanyang nakalakihan, kaya itinuring ito ni Sophie na kanyang pangalawang ina. Si Nanay Cording ay tapat na nanilbihan sa pamilya ni Sophie, kaya pinagawaan nila ito ng bahay sa kanyang probinsya bago ito pinayagan mag-retire. Hindi naman sa ganun anak, nagulat lamang ako. Alam ba ito ng iyong mga magulang na andito ka? Tanong ni Nanay Cording. Pinadala nga po ako dito kasi wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak na miss po kasi kita. At saka alam mo naman ang mami at daddy, busy sa kanilang kaharian. Kung hindi naman po sila busy sa kanilang tungkulin, ay busy naman sa pag-aaway. Sandali nga, tawagan ko sila para ipaalam na nakarating ka na dito. Nay, wag na po. Tinawagan ko na po sila kanina. Ako, wag mong paglulukuhin bata ka. Tatawagan ko sila, ako mismo ang magsabi na andito ka na at nakarating ka ng maayos. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga dahil nagsisinungaling lang naman talaga. Hindi namin alam na andyan si Sophie. Sige po nanay, padadala na lang po kami ng pera pang gastos ninyo dyan. Naku, wag na. Malaki naman ang pinapadala ninyong pera sa akin buwan-buwan kaya marami akong naipon. Nay, para naman sa iyo yung pinapadala namin. Basta iba yung para kay Sophie, kayo na lamang po muna ang bahala sa kanya. Mas mahal po yata kayo ng batang iyan kaysa sa amin. Sabi ng ina ni Sophie. Tinitigan ni Nanay Cording ang kanyang panauhin. Ngingiti-ngiti lamang ang iginanti nito sa kanya. Ikaw talagang bata ka? Bakit hindi ka nagpaalam? Sandali at aayusin ko lang ang iyong magiging kwarto. Nanay, gusto ko pong mamuhay ng normal. Please, wag niyo po akong ituring na prinsesa. Hindi andito ka nga sa probinsya namin at walang magbabago, ikaw pa rin ang anak ng hari. Pero mabuti na lamang at marunong ka magtagalog para hindi mahalata na galing ka sa ibang palanita. Nanay, palanita talaga? Halika dito. Di ba sabi mo gusto mong mamuhay ng normal? Tulungan mo akong linisin itong kwarto mo. Ikaw talagang bata ka? Mabuti na lamang pinagawaan ako ng magarang bahay ng iyong mga magulang at ngayon napapakinabangan mo meron ka ditong sariling kwarto. Bukas iiwanan na lamang kita ng pagkain sa mesa. Kumain ka na lamang pagkagising mo ha. Maaga akong pupunta sa daungan para makakuha ako ng magaganda at sariwang mga isda. Nay, pwede po ba akong sumama? Naku iha, mabaho at maraming mga tao doon at sigurado akong pagkakaguluhan ka. Nay, di ba sabi ko po sa inyo na gusto kong mamuhay ng normal? Payagan nyo na lamang po ako at hindi po ako magpapasaway. Kinabukasan ay na-overwhelm si Sophie sa kanyang nakita, kaya nag-ikot-ikot ito nang hindi man lamang nagpaalam kay Nanay Cording. Ay! Si Sophie natumba, naglakad kasi ito ng paatras. Hindi niya namalayan na ang isang mangingisda nakataliko din sa kanya habang binubuhat ang isang batya ng isda at naibuhos ito sa dalaga. Ano ba kung saan-saan ka kasi nakatingin? Umayos kang maglakad.
Wika ng lalaki. At noong makita niya ang kanyang nabuhusan ng isda ay nanglaki ang kanyang mga mata para siyang nakakita ng anghel. I'm sorry, tanging nasambit ng dalaga. Saka lamang bumalik sa wisyo ang binata. Okay ka lang? Pasensya ka na din ha? Wika ng binata at tinulungan na nito na makatayo ang dalaga. Hindi ka taga dito ano? Dahil ngayon lamang kita nakita dito. Tagasan ka? Tanong ng mangingisda. Brandon, pulutin nyo na agad yung mga isda, baka bumalik pa yan sa laot. Sigaw ng butihing ina ni Brandon. Noong marinig ng binata ang kanyang ina, dali-dali niya kaagad inumpisahang pulutin ang isang batya na isda na nagkalat sa buhanginan. Dali-dali rin mang tumulong si Sophie. Miss, wag ka nang tumulong kung ako sa'yo. Umuwi ka na para makapagbihis ka. Basang-basa ka oh. Lalamigin ka niyan at maya-maya lamang mangangamoy isda ka na. Sophie, itong batang are, kung saan-saan kita hinanap at bakit basang-basa kang bata ka? Nanay Cording, kasama niyo po ba ito? Nagkabanggaan po kami. Pareho kaming nakatalikod at naibuhos ko sa kanya itong isang banyerang isda. Kilala si Nanay Cording sa daungan dahil halos araw-araw ito namimili doon sa kabinibinta niya ito sa kanyang mga kapitbahay. Oo iho, bisita ko ito. Gustong-gusto sumama dito kaya isinama ko na. Iuwi nyo na po, baka lamigin at magkasakit. Kasalanan ko pa po. Natatawang wika ni Brandon. Salamat iho ha. Sophie, ako nga pala si Brandon. Napakunot ang noo ng dalaga. Narinig ko lang kay nanay na tinawag kang Sophie. Wika ni Brandon sabay kindat sa dalaga. Ngumiti na rin si Sophie. Hi Brandon, friends na tayo ha. Pasensya ka na kung aanga-anga ako. Pagpaumanhin ng dalaga. Noong nakaalis na ang dalawa, lumapit naman kaagad ang ina ni Brandon sa kanya at hinampas ito ng tuwalya. Hoy, anong ngingisi-ngisi mo dyan? Huwag mong sabihin, nagkagusto ka sa batang yun, alalahanin mong mangingisda ka at mukhang mayaman ang batang yun. Nay, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Nagagandahan lamang ako sa kanya. Honey, huwag mo akong paglulukuhin anak. Saan ba nag-uumpisa ang pagkagusto? Di ba sa nagagandahan at nagagwapuhan? O sige nanay, panalo na kayo para hindi na humaba ang usapang ito. Napangiti ang nanay ni Brandon sa itinura ng kanyang anak. Hindi nga anak, ang ganda niya nga ano, parang taga-ibang bansa pero Tagalog naman ang pananalita niya. Baka taga Maynila yan, ang ganda ng mata, parang Arabo. Pag siya ang mapangasawa mo anak, sigurado ako, maganda at gwapo ang magiging mga anak ninyo. Sa totoo lang, ilalaban ko rin naman ang kagwapuhan mo anak. Amerikano yata ang tatay mo. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Brandon nang marinig kung sino at ano ang kanyang ama. Nay, ano ba? Huwag mo na siyang banggitin ni hindi niya nga tayo naalala. Hindi ko nga siya kilala at hindi ko siya nakita kahit minsan. Kaya kalimutan mo na siya. Habang naglalakad naman si Nanay Cording at Sophie. Nay, binata po ba si Brandon? Ang gwapo niya po ano? Mabait po ba siyang tao? Sophie, kung nagkakagusto ka sa batang iyon, kalimutan mo na. Langit at lupa ang pagitan ng katayuan ninyo at ayokong isipin ng mga magulang mo na hinahayaan kita dito. Bakit po ganon? Kailangan po ba pareho ang katayuan ng dalawang tao para magkagustuhan? Anak, iba ang kalagayan mo, prinsesa ka at mangingisda yang natitipuhan mo. Malamang hindi matutuwa ang iyong mga magulang na magkaroon ng manugang na mangingisda. Sa tingin niyo po ba, Nay, talaga ganyan ang aking mga magulang? Sophie, mga mababait nga ang iyong mga magulang. Kita mo nga, pinagawaan ako ng magandang bahay bago ako pinayagan mag-retire. At bukod pa doon, pinapadalhan nila ako ng 50,000 buwan-buwan.
Pero iba yun. Hindi ko ma-imagine na papayagan kanilang makapag-asawa ng isang mangingisda. Hindi po ba siya nag-aral, Nay? Arkitekto ang batang yan. Sa katunayan nga, siya ang naging architect sa bahay natin. Mahal niya talaga ang pangingisda. Kaya minsan, kahit pagod na pagod yan sa kanyang trabaho, sumasama pa rin yan sa pangingisda. Ilang linggo lang ang nakalipas ay naging magkaibigan na si Sophie at Brandon. Taga saan ka ba? Bakit may accent ang iyong pananalita? Lumaki kasi ako sa ibang bansa. Ikaw, American ba ang iyong mga magulang? Tatay ko lang, ang nanay ko Pinay. Ah, ganun ba? Brandon, may kasintahan ka na ba? Bakit mo naman naitanong yan, Sophie? Kasi may gusto yata ako sa iyo eh. Nahihiyang pag-amin ng dalaga. Ilang taon ka na ba, Sophie? 19. Seryosong sagot nito. Alam mo bang 32 years old na ako? Crush lang yung nararamdaman mo sa akin. Bukas makalawa ay wala na yan. Puppy love lang yan kung tatawagin. Grabe ka naman, seryoso ako. Pamimilit ng dalaga. Kalimutan mo yung nararamdaman mo sa akin. Napakabata mo pa at mukhang galing ka sa angkan ng mga mayayaman. Brandon, naniniwala ka ba talaga na ang mayayaman ay para lamang talaga sa mayaman? Hindi ba ang importante nagmamahalan kayong dalawa sa isa't isa? At I'm sure, tatanggapin ka ng aking mga magulang. Isa kang architect. So, meron kang ipagmamalaki sa aking mga magulang. At alam mo ba, kahit hindi ka pa architect, ipaglalaban pa rin kita sa kanila. Seryosong wika ni Sophie. Ikaw talaga, kung ano-anong palabas yata sa TV yung pinapanood mo eh. Totoong buhay ito, Sophie. Hindi natin pwedeng i-apply sa tunay na buhay ang ating mga napapanood or nababasa sa pocketbook. Hindi naman ako nagbabasa ng mga pocketbook eh. Totoo talaga itong aking nararamdaman sa'yo. Halika na, ihahatid na kita sa bahay ninyo. Gumagabi na, baka nag-alala na sa'yo ang nanay Cording. Walang nagawa ang dalaga kung hindi sumunod na lamang noong hilahin siya ni Brandon. Ngunit nakangisi ito dahil magka-holding hands sila. Brandon, mag-boyfriend na ba tayo? Napalingon ang binata sa kanya, napakunot noo at natawa ito sa tanong ng dalaga. Hindi. Bakit mo naman na itanong yan? Eh kasi magka-holding hands tayo eh. Biglang nabitawan ng binata ang kamay ni Sophie. Ikaw talaga, Sophie, puro kang kalukuhan. Tika nga muna, may girlfriend ka na ba? Kaya ayaw mo sa akin? Sophie, bata ka pa, hindi mo pa alam yung sinasabi mo. Hoy, 19 years old na ako. Kung makabata ka naman dyan, marunong na nga akong humalik. Gusto mo, subukan natin eh. Natawa si Brandon sa tinura ni Sophie, kaya ginulo ng binata ang buhok ng dalaga. Nay, tawag pansin ni Brandon sa matanda habang nagdidilig ito ng kanyang hardin. Andito na po itong dalaga ninyo, baka mag-alala kayo kung saan na ito nagpunta. Salamat iho, nagpaalam yan sa akin na pupuntahan ka kaya panatag ang kalooban ko kapag ikaw ang kasama. Habang nag-uusap si Nanay Cording at Sophie ay biglang may sinabi ang huli na halos mabilaukan ang matanda. Ano ka mo? Pakiulit nga ang sinabi mong bata ka. Sinabi ko na po kay Brandon na mahal ko siya, kaso lang, sabi niya sa akin, bata pa daw po ako, Nay, puppy love pa lamang daw po ang aking nararamdaman sa kanya. Iha, ano ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Bakit mga babae na ang nangliligaw? Alam mo ba, Iha, noong kapanahunan namin, nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig ang mga lalakihan na gustong mangligaw sa amin. Tapos, ikaw, hindi ka man lamang nagdalawang isip at ikaw talaga ang nangligaw? Nay, iba na po ang panahon ngayon. Sabat naman ng anak ni Nanay Cording na si Mian.
Masama po ba kung magsasabi ka ng iyong damdamin sa isang lalaki? Inosenteng tanong ni Sophie. Hindi, wag mong intindihin ang nanay. Alam mo bang ako din ang nangligaw sa kuya ipi mo? Ayaw niya rin sa akin noon. Inaraw-araw ko ba namang puntahan sa kanila? Natakot kasi ako na baka masingitan ako ng iba. Kita mo naman kung gaano kagandang lalaki ang kuya ipi mo, diba? Sige Mayan, sulsulan mo pa ang batang yan. Alam mo naman na ibang lahi yan. Alam kong mabait ang mga magulang nito, pero hindi natin alam kung paano sila sa mga mapapangasawa ng kanilang mga anak. Hindi nakatulog si Sophie noong gabing iyon. Pinag-iisipan niyang mabuti ang sinabi ng kanyang ate Mayan. Magandang lalaki si Brandon. Malamang maraming babaeng may gustong makakuha sa kanya. Ay, hindi ako papayag. Ibabakuran ko siya simula bukas. Sisiguraduhin ko ako ang makakuha sa kanya. Determinadong bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Sophie, hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Marami ka namang kaedad dito. Bakit hindi ka makipagkaibigan sa kanila? Brandon, ikaw nga ang gusto ko, kaya wag mo akong tutulakan sa kanila. Unless ayaw mo akong makasama. Wag mong sabihin sasama ka sa akin sa pangingisda ko, ha? Pwede ba akong sumama? Nakangiting tanong ng dalaga. Hindi pwede doon, puro kami mga lalaki at delikado kaya hindi ka pwedeng sumama. Isang umaga, nakita ni Brandon si Nanay Cording sa daungan at nagpapasalamat ito na hindi kasama si Sophie. Nay, wala po ba si Sophie? Hindi ko na ginising iho. Mabuti naman po kung ganon, Nay. Nagtapat po ng pag-ibig si Sophie sa akin. Ang totoo po, dahil sa kakulitan ng batang iyon, nahuhulog na po yata ang aking kalooban sa kanya. Kaya lang, napakabata niya po para sa akin. Iho, pagpasensyahan mo na ang batang yan. May pagkamakulit talaga ang batang yun. Pero mukhang seryoso siya na mahal ka niya. Sinabi niya rin sa akin. Kinabukasan, may naabutang babae si Sophie sa bahay ni Brandon. Aling Nita, sino po ang babaeng iyon? Dating kasintahan ng anak ko. Sagot ng ina ni Brandon. Ano po ang ginagawa niya dito? Iwan ko dyan? Ayaw niyo po ba sa kanya? Mahabang istorya, Sophie. Okay po. Hindi na po ako magtatanong. Siya nga pala, bakit ang aga-aga mo nagpunta dito? Sasama po sana ako sa daungan kung pupunta po kayo. Kasi hindi po makakapunta si nanay. Masama daw po ang kanyang pakiramdam. Pupunta na nga ako doon ngayon, iha. Tara na. Sasama po ako, nay, sabi ng babae. Hindi sumagot ang ginang. Walang imikan ang tatlo habang papunta sa daungan. Ngunit magkahawa kamay ang Aling Gloria at si Sophie. Panay naman ang sulyap ng babae kay Sophie. Ay, napaaga pala tayo dito. Wala pa ang mga mangingisda. Maya-maya pa ay isa nang nagsidaungan ang mga mangingisda. Itong babaeng ito, bakit ba andito siya? Gusto niya bang balikan ang Brandon ko? No way. Hinding-hindi ako papayag. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili habang patingin-tingin sa babae. Maya-maya pa'y lumapit ang babae sa kanya. Hi, ako si Lilian. Anong pangalan mo? Ako si Sophie. Hindi ka taga rito, ano? Dayuhan ako dito. Oo, sagot ni Sophie. Ako nga pala ang mapapangasawa ni Brandon. Ikakasal na nga kami, kaso medyo nagkaproblema kami kaya hindi natuloy. Tumango-tango lamang si Sophie sa sinabi ng babae. Balita ko, lagi daw kayong magkasama ni Brandon. Hindi niya ba sinabi sa'yo na may nagmamay-ari na ng puso niya? Pupuntahan ko lang si Aling Gloria, sagot ni Sophie. Kaya napaismid ang dating kasitahan ni Brandon.
Ayan na, dadating na po sila Brandon, Aling Gloria. Oo nga, nako, mabuti na may dala-dala akong mainit na sabaw para sa anak ko. Ikaw na lang ang magpakain sa kanya ha, para maasikaso ko na kaagad ang mga isda. Mukhang maraming mamimili ngayon. Sige po Aling Gloria, salamat po ha. Nakangiting sabi ni Sophie. Alam niyang nakapunto siya ngayon dahil mas pinaboran siya ni Aling Gloria. Pagkadaong ng bangka ni na Brandon, parang nagpaligsahan ang dalawang babae sa paglapit sa binata. Kaso, mas mabilis tumakbo ang dating kasintahan kaya nakayapos kaagad ito. Brandon, meron pong mainit na sabaw dito. Mahinang sambit ng dalagang si Sophie. Excuse me Lillian. Sige nga, asaan ang sabaw Sophie? Kailangan ko yan. Salamat sa pagdala ha. Sa mama mo galing yan ang sabaw, hindi galing sa akin. Nakayo kong sagot ng dalaga. Huwag kang mag-alala Brandon, dadalhan kita ng paborito mong sinigang na baka. Ayon kay Lillian. Hindi na ako kumakain ngayon ng baka Lillian. Ganun ba? Sige, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ipagluluto ko para sa'yo. Lillian, hindi na kasi pagkain ang gusto ko sa'yo eh. Ano, sabihin mo at ibibigay ko, ayon kay Lillian. Okay, ibubulong ko na lamang sa'yo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Bulong ni Brandon kay Lillian. Hindi mo ako maipagtataboy Brandon. Alam kong nagkamali at nagkasala ako sa'yo, pero andito na ako para makabawi. Lillian, masyadong maraming tao dito at nakakahiya dito sa aking bisita. Hanggang sa mag-uwian na ang mga mangingisda, ay hindi humiwalay si Sophie kay Brandon at nakaangkla pa ang mga braso nito sa mga braso ng binata. Pagdating nila sa bahay ni Brandon, dahil sa babaeng ito, kaya malamig ka na sa akin Brandon? Love, totoo bang ikakasal na sana kayo ni Lillian? Tanong ni Sophie. Tumingin si Brandon sa dalaga. Ngumiti sabay gunulo ang buhok nito. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Sabay hawak sa kamay at hinila na ni Brandon si Sophie. Nay, wag niyo na akong antayin ng pananghalian ha? Ayon sa binata. Paano ako? Iiwan mo ako dito? Nakasimangot na tanong ni Lillian. Pasensya ka na, busy ako. Sagot ni Brandon at tuluyan ng nilisan ng dalawa ang lugar na iyon. Brandon, sino ba ang babaeng yun sa buhay mo? Wala bang ikinuwento sa'yo si Nanay Cording? Wala eh. Okay, dati ko siyang kasintahan. Ikakasal na nga sana kami. Kaso lang sumama siya sa ibang lalaki noong araw mismo ng kasal namin. Halos mabaliw kaya ako nung mga oras na iyon. Mahal na mahal ko dati ang babaeng yan. Magkababata kami at magkasintahan na kami mula pa high school. Ang hindi ko alam ay may karelasyon pala siyang iba. Bakit andito siya ngayon? At parang gusto kanyang balikan, sabi niya sa akin, mahal niyo daw ang isa't isa. Kalokohan. Sinabi ko na sa kanya na wala na siyang babalikan. Brandon, pwede mo akong gamitin para layuan kanya? Napatingin si Brandon sa dalaga. Natawa ito. Sophie, huwag mong ibaba ang iyong sarili para lamang matulungan ako. Napakabata mo pa, wala ka talagang alam sa mga bagay-bagay na ito. 90 na nga ako at stop saying na bata pa ako dahil hindi na ako bata. Nakapag-travel na nga ako papunta dito sa Pilipinas nang ako lang mag-isa. Napakunot noo si Brandon sa sinabi ng dalaga. Taga saan ka ba talaga Sophie? Hindi ka Pilipino ano? Pag sinabi ko sa'yo kung sino ako, hindi mo ba ako lalayuan? Biglang napatigil sa paglalakad si Brandon. Ano ba talaga ang tunay mong pagkatao Sophie? Malapit na tayo sa inyo, doon mo na lamang sabihin kung sino at ano ang iyong pagkatao. Nang makita ni Sophie ang matanda na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Nanay, pwede po bang pumasok tayo sa bahay at meron po kaming pag-uusapan ni Brandon?
Napakunot ng noo ang matanda. Abay, bakit mo ako isasali? Kayo naman pala ni Brandon ang may pag-uusapan. Kasi po, gusto ko na marinig mo para may testigo ako. Sige, susunod na ako. Ano na naman bang kalukuhan yan, Sophia? Nanatiling tahimik lamang na nakasunod si Brandon kay Sophie. Noong nasa loob na sila ng bahay, pinaupo ng dalaga ang binata at si Nanay Cording. Mukhang seryoso ang dalaga ko ah. Ano ba ang napaka-importanting bagay ang iyong sasabihin? Magpapakasal na ba kayong dalawa? Natatawang tanong ni Nanay Cording. Napalunok naman ang kanyang laway si Brandon. Nay, pinili ko pong sa harapan ninyo ipagtapat kay Brandon kung sino po talaga ako. Seryosong panimula ng dalaga. Nagkatinginan lamang si nanay at ang binata. Brandon, isa akong prinsesa. Nag-iisang anak ako ni Haring Rabosalel. Nabigla at muntik mahulog si Brandon sa kanyang kinauupuan. Kinuha na ng mga magulang ko si Nanay Cording bago pa man ako ipinanganak at si Nanay Cording na rin ang nagpalaki sa akin. Ako si Princess Sofia Rabosalel. Lumayas ako sa amin kasi laging busy ang aking mga magulang at si Nanay Cording lang talaga ang itinuring ko na parang pangalawa kong nanay. Pero Brandon, dapat tayo lang ang makakaalam nito ha. Ayokong malaman ng lahat na isa akong prinsesa. Gusto kong mamuhay ng normal. Nanatili lang na nakatitig si Brandon sa dalaga. Iho, para kang natuka ng ahas dyan. Totoo ang sinabi ni Sofia. Pero sa atin-atin lamang ito ha. May tiwala sa iyo ang alaga ko. 4 lamang tayo ang nakakaalam nito, ang anak ko at ang manugang ko. Ngayon, ikaw alam mo na rin. Ayokong kumalat ito ha. Mahirap na. Ang tapik ni Nanay Cording ang nagpabalik sa wisyo ng binata. Mahal kita Brandon, kaya pinagtapat ko ito. Ayoko kasing maglihim sa'yo. Sophie, malabong maging tayo bukod sa layo ng agwat ng edad natin. Langit at lupa rin ang namamagitan sa ating katayuan sa buhay. Kailangan ba talaga pantay ang katayuan sa buhay at ang edad? Ang daddy ko 20 years older than my mom at hindi ako tumitingin sa katayuan sa buhay. Ang importante sa akin, mahal kita. Sophie, naranasan mo na bang magka-boyfriend? Ikaw pa lamang ang nagustuhan ko at sigurado akong mahal kita. Sophie, pagbalik mo sa inyo, makakalimutan mo rin yung nararamdaman mong puppy love sa akin. Pasensya ka na sa akin ha. Pwede tayong magkaibigan pero hindi pwede bilang magkasintahan. Brandon, pakakasal ako sa'yo. Sophie, hindi ganon kadali ang buhay. Pag tumanda ka pa ng kaunti, maiintindihan mo rin ito. Bumuntong hininga ang binata saka nagpaalam. Nay, alis na po ako. Pasensya ka na sa akin, Sophie ha. Pakikipagkaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo. Pagkatayo ng binata, hinawakan nito ang ulo ng dalaga at ginulo ang buhok. Napaluha si Sophie sa sinabi na iyon ni Brandon. Nanay, kasalanan ko po ba na prinsesa ako? Ang sakit naman pala mabasted. Siya pa lang naman ang nagustuhan ko. Hindi ako nakakaramdam ng ganito sa iba. Anak, huwag kang ang umiyak dyan. Nagsasayang ka lang ng luha. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo may napupusuan ka dito para matapos na yung pinoproblema mo? Sa totoo lang, kilala ko naman ang kabutihan at kabaitan ng iyong mga magulang. Pero ibang usapan kasi itong pakikipagrelasyon. Pero malay mo nga, baka tanggapin nila na simpleng buhay lang talaga ang gusto mo. Tama kayo nanay, kapag hindi nila tatanggapin itong mahal kong si Brandon, hindi na ako uuwi sa kanila. Naku ayan, sige, umasta kang parang bata. Dapat ipakita mo sa kanila na isang matatag na dalaga itong kausap nila. Sige po nay, tatawagan ko na po sila. Maya-maya lang ay umiiyak ng kinakatok ni Sophie ang kwarto ni Nanay Cording.
Oh, ano na? Bakit ka umiiyak? Sabi po ni Daddy, pauuwiin daw po muna ako doon. Baka daw po hindi totoo ang aking nararamdaman kay Brandon. Pag-isipan ko daw po muna ng maayos kung tama daw po ba itong nararamdaman ko. Papayagan daw nila ako pag si Brandon pa rin ang gusto kong makapangasawa after 3 years. Tama ang sinabi ng iyong mga magulang, Sophie. Mas mabuti pa nga, umuwi ka muna doon sa inyo at nang makasigurado ka sa iyong nararamdaman. Nay, 32 na po si Brandon. 35 na siya after 3 years. At sigurado akong makapagbalikan na siya sa kanyang girlfriend at mag-aasawa na yun. Ayan na nga at bumabalik na nga si Lillian. Kilala mo si Lillian? Opo, nakasabay nga namin siya kanina sa daungan eh. Mga ilang araw na ring hindi mahagilap ni Sophie ang binata. Kahit sa daungan ay hindi niya nakikita ito. Kaya nakapagpasya ang dalaga na umuwi na lamang sa kanyang bansa. Nanay, pakisabi niyo po kay Brandon, antayin ako ha. Babalikan ko po siya after 3 years. Patutunayan ko po sa kanya at sa aking mga magulang na totoo po itong aking nararamdaman. Umiiyak na wika ni Sophie. Itong si Brandon naman na nagtatago sa dalaga, ngayon siya naman ang naghahanap kay Sophie at nakapagdesisyon ito na puntahan ang bahay ni Nanay Cording. Nay, ilang linggo ko na po na hindi nakikita si Sophie. Okay lang po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap? Brandon, pinagtataguan mo siya, di ba? Ayun, bumalik na sa kanyang bansa na luhaan. Nalungkot si Brandon sa sinabi ni Nanay Cording. Pero may habilin siya sa akin, antayin mo daw siya, babalikan ka raw niya after 3 years. Brandon, naniniwala ako na mahal ka ng batang yun. Ang totoo, Nay, mahal na mahal ko talaga siya. Kaso lang, parang anak ko lang siya at ang layo po ng agwat ng edad namin. Lalo akong natakot dahil sa tayog ng kanyang estado sa buhay. Aba Brandon, huwag mong maliitin ang iyong sarili, arkitekto ka at tiyak kong mapapakinabangan ka sa kanilang kaharian. Kung mahal mo si Sophie, antayin mo na lamang ang pagbabalik niya. Naniniwala ako iho na babalik yung alaga kong iyon. Totoo nga ang sinabi ni Nanay Cording dahil wala pang 1 taon. Nanay! Masayang tawag pansin ni Sophie kay Nanay Cording na busy sa kanyang pagdidilig ng magaganda niyang halaman. Jesus Maria Josep, kang bata ka, ginulat mo naman ako. May kasama po ako, Nay. Laking gulat ng matanda nang biglang sumulpot ang hari at ang reyna. Maria, bakit hindi kayo nagpasabi na darating kayo't nakapaghanda man lamang ng inyong makakain? Wag na po kayong mag-alala, Nanay. Kakain kami kahit anong ihahain ninyo sa amin. Ay, tika muna. Hala, pasok. Pasok kayo dito sa loob ng bahay. Mabuti at nakapaglinis ako ng maaga. Nay, bumisita po ba si Brandon? Brandon kaagad? Hindi pa nga natin na ipasok ang ating mga bagahe. Ay, oo nga pala. Manong, pakipasok na lamang po niyang mga bagahe dito, sabi ni Sophie sa taxi driver. Nanay, okay lamang po ba sa inyo na dito kami titira? Sabi naman kasi ni Sophie, 4 lamang daw kayo ang may alam sa tunay naming katayuan. Tama po ba? Tanong ng Reyna. Oo naman, mahal na Reyna, pwedeng-pwede kayong tumira dito. Hindi nga lamang kasing gara ng iyong higaan ang mahihigaan ninyo dito. Nanay, mabil na lamang po, wag nang mahal na Reyna. Wala naman tayo doon sa kaharian. Nanay, Benedict na lamang din po ang itawag ninyo sa akin. Ayon naman sa hari. O siya, mabuti at nakarating kayo dito ng maayos. Itong anak po naming makulit, walang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Namimiss niya na daw si Brandon. Nakangiting wika ng Reyna. Oo, panay nga rin ang tanong ng batang iyon, nakikibalita tungkol kay Sophie. Talaga po, Nanay? Excited na sabat ni Sophie. Oo. Nay,
Pwede po ba nating puntahan sila mamayang hapon para pag-usapan na ang kanilang kasal? Hindi kami pwedeng magtagal dito. Ayon pa sa hari. Maya-maya pa'y may nag-doorbell na sa gate ni Nanay Cording at si Sophie na ang sumagot at nagbukas ng gate. Nanigas sa gulat si Brandon nung makita ang kanyang sinisinta na si Sophie. "Hi my love, I'm back!" Masayang wika ni Sophie sabay yakap nito sa binata. Napasilip naman sa labas ang tatlo sa lakas ng boses ni Sophie. "Halika, pasok dali para makilala mo ang aking mga magulang." Parang nanaginip lamang itong si Brandon. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya na ang babaeng iniiyakan niya ng halos gabi-gabi. "Mama, Papa, ito po ang lalaking aking minamahal. Brandon, parents ko, si Mabel at si Benedict." Masayang pagpapakilala ng dalaga kay Brandon sa kanyang mga magulang. "Yaman man lamang na andito ka na, Brandon. Pag-usapan na natin ang kasal ninyo." Ayon pa kay Nanay Cording na nagpabalik sa wisyo ng binata. "Kasalan po?" Gulat na tanong ng binata. Hindi pwedeng magtagal ang mga magulang ni Sophie dito. Alam mo naman yun kung bakit, di ba? Kung mahal mo talaga si Sophie, pumayag ka na. Huwag ka nang magpakipot. Ayon pa kay Nanay Cording. "Ano iho, papayag ka ba? Mahal na mahal ka ng anak ko," nakangiting sabi ng hari. "Mahal na mahal ko po ang inyong anak, ngunit magkaiba po ang aming katayuan sa buhay at napakalaki po ang agwat ng edad namin. Nakita mo ba kaming mag-asawa? 30 years ang agwat sa akin nitong aking asawa." Ayon naman sa Reyna. "Dinala kami dito ni Sophie para daw maniwala kang mahal kanya. At hindi naman importante sa amin kung hindi man prinsipe ang kanyang mapangasawa. Ang importante para sa amin ay ang kaligayahan ng anak namin at ang totoong mahal siya ng mapapangasawa niya." Ayon pa sa hari. "Hindi pa po ako handa financially. Kulang pa po ang ipon ko para sa magarang kasalan. Kung okay lang sa'yo, tutulungan ka namin. Kung ayaw mo naman ay okay lang sa amin kung ano lang ang iyong makakayanan." Tuwang-tuwa si Brandon sa tinura na iyon ng hari kaya nagtatatalon ito. Brandon, gumising ka. Binabangungot ka yata." Pagpukaw ni Ginang Gloria, nanay ni Brandon. Naalimpungatan at nagising ang binata sa himbing ng kanyang pagkakatulog dahil sa lakas ng pagkahampas sa kanya ni Nanay Gloria. "Nay, nasaan po si Sophie at ang kanyang mga magulang? Pinag-uusapan na kasi namin ang aming kasal." "Anong kasalan? Anong Sophie? Ikaw bata ka? Kung ano na yang pumapasok sa ulo mo mula nang iniwan ka ni Lilian noong araw mismo ng inyong kasal ha. Umayos ka nga." Mamaya-maya pa'y tumawa ito ng malakas. "Buanga oy, damgura di ay ito. Napakaganda sana ng aking panaginip. Sana all." "Oo, nanaginip ka lang." Natatawa na rin na wika ni Aling Gloria. Nako, napakaganda ng panaginip ni Brandon, parang totoo at siya pa ang nililigawan ng prinsesa at nagawa pa niyang magpakipot. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Brandon kung makita niya nga si Sophie ng totohanan? Abangan niyo po ang susunod na kabanata dahil sisikapin ko po na magkaroon ito ng pangalawang kabanata. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share at pakiring na rin po ng bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!